Ang dahilan po kung bakit nag-out ako ng maaga kasi po ipapakita ko po sa inyo kung ano yung laman dito sa loob. Ito na po, medyo mabigat po eh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Time check muna tayo, 5:35 na ng hapon. Kaka-out ko lang po sa trabaho at napapansin nyo po na medyo maaga po akong nag-out. Ang dahilan po kung bakit nag-out ako ng maaga kasi po sumasakit po yung wrist ng kamay ko ngayon. Kasi po kaninang tanghali habang nagtatrabaho po kami doon, nakaramdam po ako ng sakit dito bigla. As in bigla lang po itong sumakit, kaya kanina po medyo ang hirap pong igalaw. Kaya napagdesisyonan ko na lang po na hindi muna mag-overtime sa ngayon. At bukas na lang po ulit ako mag-overtime. Yun po yung sinabi ko sa leader namin kanina. Talagang as in po, sobrang sakit po, halos ang hirap pong igalaw kanina. Pero sa ngayon po, medyo naiikot-ikot ko na siya pero hindi po ganun kabigla. Kasi pag once na binibigla ko po, doon po kumikirot. Bale, mamaya nga po pala lalagyan ko na lang siya ng salon pass bago po ako matulog. At parang naninibago rin ulit ako sa oras dahil nga maaga tayo nakapag-out. At alam niyo naman po na lagi po kaming may overtime. Halos lumalabas po kami ng company namin or umuwi na rin kami mga gabi na po. At sa ngayon po medyo matirik pa din yung araw dito. Siguro igagalaw-galaw ko muna tong kamay ko para ma-exercise naman po. Kasi po medyo nagagalaw ko na rin po compare po nung kanina na sobrang hirap pong igalaw. Kaya bigla po talagang sumakit tong yung sa may wrist ng kamay ko. Kaya sana bukas okay na rin to at lagyan na lang natin ng salon pass. Tsaka mamaya inumin ko na rin yung gamot ko na pampatanggal ng sakit dito. Para din siyang painkiller kung tawagin po natin. Weather check muna tayo, 26 degrees Celsius po dito at nararamdaman natin na medyo mainit-init na po yung panahon dito. At nakikita nyo po dito may kalapati. Dalawa sila. So ayun po, bago ako umuwi ng bahay, dadaan muna ako sa Amagasaki at itatry ko ulit magtaya ng loto. Ngayon lang ulit tayo makapagtaya dahil recently po wala rin po tayong oras. Siguro last na taya ko pa po nun, 2 months ago pa po eh. So after ko pong magtaya, bibilang ko po ng pasalubong si Rika Chang. Siguro pagkain na lang po yung bibiling ko para sa kanya, para po kasi nga hilig niya po talaga yung mga pagkain. Tsak mabubusog po siya. Kasi alam niyo naman po na ayaw ko po siyang nagugutom palagi. Kaya ayun, bibilang ko na siya ng pagkain namin. Okay po, andito na tayo sa lotohan ngayon at magtataya na rin tayo. This is it, nakataya na po ako guys. Sana po pala rin tayo. Kung wala man po, okay lang po yun. At least nag-try din naman tayo. At bibilang ko na rin ng pasalubong si Rika Chang ngayon bago po tayo umuwi ng bahay. At ito naman po yung McDo. Bale, McDo na lang po yung bibigay ko sa kanya. Dahil yun po yung kaya ng budget ko. Matagal pa naman po yung sahuran namin. Kaya okay lang po yan. Okay po, nakabili na ako ng pasalubong ko para kay Rika Chang. Ito, McDo po. Bale, price na lang yung binili ko para sa kanya. Ito po, pauwi na rin ako ng bahay. Kukunin ko na yung bisikleta ko doon sa may parkingan. Bale, dalawang price po yung binili ko guys. Isa po kay Rika Chang at isa rin po sa akin. Look at that castle guys. Talagang sobrang ganda po ng Amagasaki Castle. Ayan. Nakalimutan ko nga po pala guys, babayaran ko pa pala itong bill ko ng tubig dahil due date na po ito bukas. So andito nga po pala ako sa may Family Mart at dito na lang ako magbabayad muna. Tara po doon, pasok tayo doon. Buti na lang pwedeng magbayad dito kahit sa ang convenience store po. At yung bill po namin ng tubig ay nasa 2,171 yan. Medyo tumaas po siya ng konti. Naglalaba na naman po siya guys. Sipag maglaba. Parang araw-araw ka natin naglalaba kahit walang damit May magawa lang. May magawa na no? Naglalaba ng walang damit. Bilib ako sa'yo. Ang kapag yan, suot mo, laban ko agad. Laban mo agad. Hindi ko pa nasusuot, laban mo na rin. Ayun, kakauwi ko lang po at si Rika Chang nga po nakikita nyo na naglalaba pa din. Bale, kanina nga po pala nung nagbayad ako ng tubig sa Family Mart, bumili na rin ako ng beer para may inumin pa tayo mamayang gabi.
At syempre, ito na rin yung ulam natin na niluto niya rin po kanina. Ito nga po, ang ginawa niya, hindi ko po alam yung tawag sa potahe na to eh. Merong kasamang toge, gulay, tsaka may kasamang karne ng baboy. Nakalimutan ko na rin po yung tawag dito eh, kung anong tawag sa ulam na yan. Pero nung nagluto siya ng last na ganyan, nasarapan po ako eh. Talagang kahit gulay po yan, nakakabusog po. Alam niyo naman po sa amin na mahilig din kami kumain ng gulay. Lalong-lalo na po ako. At si Rika Chang naman po, may iba siyang gulay na hindi kinakain tulad ng ampalaya. Yun lang ate, yung hindi niya kinakain ng gulay. Pero yung sa akin po, yung pinaka-favorite kong gulay, yung ampalaya po, kung ano po yung ayaw niya. Yun yung paborito ko pa, no? Ito nga po pala yung pinili kong fries kanina. Sobrang laki nga po. Daig niya pa yung large fries. Parang ano kasi ito, anong size na ba to? Ito yung bago ngayon sa McDo ngayon, yung size nila. So, yung mas malaki pa sa large size nila. Ito nga po, kahapon kasi nag-field trip sila Rika Chang. At ito nga po pala yung inuwi niya kanina nung galing siya sa school nila. Papakita ko po sa inyo kung ano yung laman dito sa loob. Ito na po, medyo mabigat po eh. Ito nga po, nagdala siya ng patatas na sobrang laki po. Ayan. Ang dami niyang inuwi guys actually oh. Pero pa, sobrang laki pa. Meron pa po. Ang bigat! Ang bigat. Patatas ulit. Bali, hugasan naman po ito maya-maya. Ito yung gagawin nating pang nilaga. Ano pa ba yung ulam na pang na pwede sa patatas? Mashed potato. Mashed potato, yun. French fries pwede pa or potato wedges. Sobrang laki po. Ayun. Tignan natin isa-isa. Puro lupa. Ang dami. Puro patatas na ganyan, no? Bali, kumuha siya ng 6 na pirasong patatas na sobrang laki. Abot ito hanggang next year. Kain na po pala tayo at ito nga po yung ulam natin, yung niluto ni Rika Chang na gulay with baboy. At syempre, ulamin na lang namin itong fries. Ito, kasama sa ulam. Parang feeling ko po masarap naman pong ulamin itong fries eh. Natikman ko na po siya dati, nagustuhan ko naman po. Talagang na-amaze po ako sa size nito na sobrang laki po. At bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Ito nga, titikman ko po yung luto niya. Ngayon ko lang po ulit ito matitikman eh. Last na luto niya ito, last month po eh. Ayan. Tapos lagyan natin ng Vicks, tsaka toge. Sarap pa naman ng toge. Ang kagandahan kasi mura lang ito sa sa grocery, itong toge. Tsaka itong Vicks. Ito na po, tatakimasu. Sarap. Sarap guys. Grabe guys, sarap. Sarap ng luto niya. Ito po. Okay, after po natin kumain ng dinner, inom muna tayo ng beer, pampatulog lang po. Thursday nga po pala ngayon at bukas Friday na, last day na ulit natin ng trabaho. Para makapagpahinga ulit tayo ng Sabado-Linggo. Grabe, buti na lang po nakabili tayo ng beer kanina. Ito po, Kampai. Sarap ng beer. Hindi na rin po ako kumain ng pulutan kasi nga busog na rin po ako. Medyo marami yung nakain namin kanina. Buti na rin yung sa may kanin, konti lang po. Tsaka naparami lang sa ulam. Grabe nga, nabusog po kami sa may fries kanina kasi nga sobrang laki nung nabili ko kanina. First time lang po yun dito sa sa Japan, yung ganong kalaking fries. Pero okay lang po yan, at least nabusog naman po tayo. Hanggang dito na lang muna po tayo. So bago po ako magtapos, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo updated. Hanggang dito na lang muna po tayo at abangan nyo na lang po yung mga susunod mga vlogs ko.